So mga bagay na kailangan mong gawin at bigyang diin upang hindi ka maging low value pagdating sa isang lalaki. Kung gusto mo na tumaas ang tingin, ang respeto, ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, kailangan mong gawin yung mga bagay na ito. So paano mga kamamay, bago natin simulan ang ating topic na ito, isa lang palagi ang sinasabi ko sa inyo, huwag niyong kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and i-like niyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito. At syempre, mas marami pang love advice na aking maaaring i-share sa inyo at pupulutan nyo ng mga aral na po pwedeng i-apply sa inyong masalimuot na buhay pag-ibig. So mga kamamay, kung napindot mo na yung mga buttons na yan, syempre yung like, huwag kalilimutan, simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka maging low value? Pag sinabing low value, hindi ka masyadong mababa ang tingin. Okay? Hindi maging mababa ang tingin sa'yo ng isang lalaki. So number 1, itaas mo pa ang self-confident mo sa sarili mo. Oo mga kamamay, bilang isang babae, gustong-gusto po ng isang lalaki yung babaeng mataas ang self-confident. Bakit? Sapagkat ang isang babaeng mataas ang self-confident, kaya niyang dalhin ang kanyang sarili saan man makarating. Okay? Ibig sabihin, ang magiging tingin sa iyo ng isang lalaki ay parang isang leader na talagang matatag at mayroong kakayahang magpasunod. Ika nga ay ikaw yung susundan niya. Ikaw yung kanyang ifa-follow sa mga bagay-bagay. Ikaw yung hahangaan niya. Bilang isang lalaki, gustong-gusto namin yan. Yung tipong babaeng kaya niyong gawin yung mga bagay-bagay na ginagawa rin namin. O napakalaking puntos niyan pagdating sa isang lalaki. Yung tipong hindi ka masyadong nahihiya, kaya mong humarap sa maraming tao, kaya mong makipag-usap kung kani-kanino. Basta alam mo na may punto ka, kaya mong idepensa yung mga bagay-bagay. At yan yung tinatawag na self-confident. At para sa aming mga kalalakihan, napakalaking factor niyan para tingalain namin kayo, para tumaas ang value ninyo pagdating sa amin. Kasi nga, high value ang tingin namin sa inyo kung mataas ang self-confident nyo eh. Yung tipong kaya nyong gawin, kaya nyong gawan ng paraan, kaya nyong gawan ng aksyon ng isang bagay-bagay kahit na nagipit na ito, kahit na may problema na, kaya nyo pa rin gawan ng solusyon. Gustong-gusto namin yan mga kamamay, kaya ngayon pa lang itaas nyo na ang inyong self-confident para sa ganon, hindi kayo maging low value pagdating sa mata ng isang lalaki. So number 2, iwasan mo ang palaging pakikipagtalo at pakikipag-away sa kanya. Yes mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng palagi na lang nagbubunganga, konting mali ng isang lalaki, nakikipagtalo ka, nakikipagdebate ka, sigurado ko, bababa ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Sapagkat lagi na lamang away ang gusto mo. Lagi na lamang bukang bibig ang gusto mo. Lagi na lamang ratrata ng bibig ang gusto mo. Hindi tataas ang pagtingin sa iyo ng isang lalaki kung ganyan ka. Pero kung iiwasan mo ang pakikipagtalo at pakikipag-away, mas hahangaan ka ng isang lalaki sapagkat hindi ka interesado sa mga ganyong klase ng argumento. Mas gusto mo at pinipili mo na manahimik at intindihin ang mga bagay-bagay. Okay? Yung tipong konting magpaliwanag ka lang. Okay? Kung meron siyang hindi maintindihan, ipaliwanag mo lang. Pero wag darating sa punto na lumipas yung maghapon, nakikipagtalo ka pa rin. Hindi po mangyayari. Natataas ang value at tingin sa iyo ng isang lalaki kapag kaganyan. Pero kung hindi ka makikipag-away at makikipagtalo sa kanya, bababa ang pride ng isang lalaki at sigurado ako iisipin ka niya. Tatanong siya sa kanya sarili, bakit hindi ka nakikipag-away? Bakit hindi ka nakikipagtalo sa akin? So kapag kaganyan, qualities yan ng isang high value na babae. Sapagkat hindi ka nga masyadong pumapatol eh. Ayaw mo nung ganyan. Hindi ugali yan ng isang babaeng high value. Kaya ngayon palang mga kamamay, iwasan nyo na makipagtalo, makipag-away sa inyong mga partner para lalong tumaas, okay, ang tingin nila sa inyo. Alright? So next, huwag ka palaging available sa kanya. Oo mga kamamay, sinama ko to sapagkat napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon. Kung gusto mo na maging mataas ang tingin sa iyo ng isang lalaki, kailangan hindi ka palaging available sa kanya. Hindi ka palaging isang kulbit niya, isang imbita niya, sumasama ka na. Hayaan mong bigyan mo ng thrill ang isang lalaki na hanapan ka ng oras.
bigyan mo rin naman ng thrill ang isang lalaki na mag-effort na hirapan sa paghahanap ng oras mo. Kasi kapag ang isang lalaki, tandaan, kapag ang isang lalaki ay hindi nahihirapan na kunin ang oras mo, sigurado ako, hindi kanya bibigyan ng mas mataas na respeto. Hindi kanya bibigyan ng mas mataas na value kapag kaganyan. Pero kung ang isang lalaki ay bibigyan mo ng pagkakataon na mahirapan, na hanapan ka ng oras, sigurado ako, malaki yung factor niyan para tingalain ka niya at maging high value pagdating sa kanya. Kasi nga, hindi ka palaging available eh. Iisipin, sasabihin palagi ng isang lalaki, ano kayang pwede kong gawin para mahanapan kita ng oras? Ano kayang araw ako mag-a-adjust? Yan ang sinasabi ng isang lalaki palagi. Kung sila ay may kailangan sa inyo, sapagkat hindi ka nga palaging sumasama, hindi ka nga lagi available, sila yung mag-a-adjust. At magiging mataas ang tingin at ang trato nila sa inyo kapag ka ganyan. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo ang sarili mo na hindi ka palaging available sa lahat ng oras. Oo po, pwede kanyang makuha, makulbit, maisama sa imbitasyon, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Alright? So next, para mas tumaas pa ang value mo at hindi ka maging low value pagdating sa isang lalaki, bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Oo mga kamamay, mahalaga to Mahalaga na bigyan nyo ng halaga ang inyong sarili. Kung alam nyo sa isang relasyon, lagi na lang kayong sinasaktan, niloloko, pinagtaksilan, paulit-ulit na, nakakasawa yan, nakakapagod yan mga kamamay. Kaya ngayon sa pagkakataong yan, kailangan mong ibigay sa sarili mo ang pagmamahal, ang pagpapahalaga. Sapagkat kapag kayo ay nagbigay ng pagpapahalaga sa inyong sarili, hindi nyo hahayaan na palagi kayong saktan, hindi nyo hahayaan na palagi kayong lokohin, pagtaksilan. Sa madaling sabi, kapag minahal nyo ang inyong sarili, binigyan nyo ng pagpapahalaga, pwede nyong iwan ng isang lalaki na paulit-ulit kayong sinasaktan. Kasi minamahal nyo yung sarili nyo eh. Teka lang, dahil mahal ko ang sarili ko, hindi ko hahayaan na palagi mo akong saktan. Kaya ang gagawin ko, lalayo ako sa iyo, iiwanan kita. Para sa ganon, kapag naisip ng isang lalaki yon na mataas ang pagpapahalaga mo sa sarili mo, tataas ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Hindi ka na niya lolokohin. Mag-iisip yan bago niya gawin ang isang bagay. Kasi nga, possible mawala ka. Possible maghanap ka ng iba. Possible iwan mo siya. Kaya ang isang lalaki ay magigising at tataas ang tingin niya sa iyo, magiging high value ka sa kanya. Kaya ang gawin mo ngayon, mga kamamay, mahalin mo sarili mo at magbigay ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. Alright? So next, magbigay ng space kung hindi ka na pinapahalagahan. Mahalaga to mga kamamaya, isa rin to sa pinakamahalaga na po pwede nyong gawin upang maging high value at hindi maging low value ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Kailangan mga kamamaya, magbigay kayo ng space, mag-no contact rule kayo kung kinakailangan. Kung nawala na yung pagmamahal, hindi nyo na maramdaman, hindi na nagpaparamdam, hindi na nag-chat, hindi na tumatawag, as in, zero communication na kayo. Hindi siya sumasagot sa mga katanungan nyo. Lagi pa siyang nagtataksi, lagi siya nang bababae, and so on and so forth. Kung ganyan ang trato sa iyo ng isang lalaki, kailangan marunong kayo magbigay ng space or mag-no contact rule kayo kung kinakailangan. Para ang isang lalaki ay magkaroon ng pagkakataong isipin ka. Para sa ganon, ang isang lalaki ay tumaas ang pagtingin sa iyo sapagkat hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka naghahabol. Okay? Iisipin ng isang lalaki na, uy, high value tong babae na to. Sapagkat hindi siya naghahabol sa akin. Kahit mahal niya ako, hindi siya naghahabol sa akin. Handa niya akong i-give up kahit na mahal niya ako kung mali ang ginagawa ko. So, yun yung magiging mindset ng isang lalaki sa inyo. Kaya, kung kinakailangan, magbigay kayo ng space, mag-no contact rule kayo para matuto, para ma-realize ng isang lalaki na high value kayo at hindi kayo nakafocus at mag-i-stack sa kagaya nila na manloloko. Okay? So next, maging matured palagi kung mag-isip. Oo, kung dati mga kamamay, isip bata kayo, konting away, iyak. Konting away, gusto nyong maghiwalay. Pues ngayon, kailangan maging matured kayo, mag-isip kung gusto nyo na tumaas ang value nyo pagdating sa isang lalaki. Okay? Kailangan marunong kayong umunawa ng sitwasyon. Kailangan nyo palagi intindihin ng isang lalaki. Pero wag naman sobra. Kasi baka mamaya kahit mali na yung lalaki, iniintindi nyo pa rin. Paulit-ulit na yung nangyayari, lagi ka nang niloloko, iniintindi mo pa rin. Ang sa akin lang dito, maging matured kang mag-isip. Kung alam mo na
Nagkamali lang siya at hindi sinasadya, patawarin. Pero kung alam mo na lagi kanyang sinasaktan, ulit-ulit na lang, nangako pero napapako, pues mag-isip ka, maging mature ka mag-isip. Kailangan matuto kang lumayo kung palagi na lang ganyan. Hindi mag-i-improve ang isang relasyon kung palaging paulit-ulit at hindi nagbabago ang isang tao. Kaya ngayon pa lang, maging matured ka mag-isip. Kung kinakailangan putulin, putulin. Kung kailangan mag-no contact rule kayo. Kailangan balanse ang lahat, timbang ang lahat. Kung kinakailangan magtiis kayo. Kung kinakailangan pahirapan po ninyo. Kaya makakatulong palagi sa inyo yung inyong diskarte o yung mga tips na to para sa ganon, mabuhay ang pagmamahal ng isang lalaki para sa inyo. So, paano mga kamamay? Ilan lang yan sa mga bagay and tips na po pwede mong gawin para maging high value ang tingin sa'yo ng isang lalaki. So, paano mga kamamay? Sabi ko nga palagi, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin yung video ito for more video and love advice na kagaya neto. So, paano mga kamamay? Kung may katanungan kayo, comment section, gawa natin ng vlog next video. See you for our next vlog, guys. Paalam!